Ako po si Marjorie. Magandang araw po. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang karanasan ko nung bata pa ako. Nangyari iyon nung grade 6 pa lang ako, nung nasa Pangasinan pa lang kami. Yung bahay namin na iyon ay katamtaman lang ang laki. Maayos naman dahil malapit lang ang tirahan doon. Halos katapat lang namin. Yun pong may-ari ng tindahan ay malapit sa pamilya namin. Kinakapatid kasi siya ni Mama. Matandang babae po siya na nag-iisa lang sa bahay dahil ang dalawang anak niya ay parehong malayo. Yung isa nasa abroad at yung isa naman po ay nasa Cebu. Maaga ring nawala ang asawa niya dahil sa atake sa puso. Madalas lang siya sa tindahan niya. Habang lumalaki ako, ay mas nagiging malapit ako kay Lola Dalia. Mas madalas siyang pumupunta sa bahay at nagdadala ng ulam kapag nagluluto siya. Ganon din naman kami sa kanya. Kapag pumupunta ako sa tindahan niya, ay madalas nagkukwentuhan kami. At minsan din, kapag kailangan lumuwas sila Mama, ay iniikon muna ako kay Lola Dalia dahil mas panatag ang loob nila Mama dahil mabait naman si Lola Dalia. Kapag pumapasok ako sa school, ay palagi akong tinatawag ni Lola Dalia para bigyan ng biskwit at juice at sinasabihang galingan ko sa klase at huwag ko na rin daw ipaalam kina Mama at Papa na binibigyan niya ako ng baon dahil baka bayaran pa raw ang mga binibigay niya sa akin. Parang apo na ang turing sa akin ni Lola Dalia dahil ang mga apo niya ay bihira niyang makita dahil malalayo sila. Hanggang sa isang araw ay may pangyayari na hindi namin inaasahan. Umaga noon nang umalis kami nila Mama para mamasyal dahil wala silang pasok ng araw na yon. Mga hapon na kami nakauwi noon galing sa park dahil dumaan pa kami sa tita ko na kapatid ni Papa. Galing kasi ng Davao yon at may mga pasalubong na mga prutas at danggit. Marami ang binigay ni tita sa amin, kaya pagdating ng bahay ay hinati iyon ni Mama para mabigyan din namin si Lola Dalia. Inutusan ako ni Mama para dalhin ng prutas at danggit kay Lola Dalia. Nang magpunta na ako kina Lola Dalia, ay napansin ko na nakabukas ang gate niya sa harap. Nagtataka ako dahil hindi naman iniiwan ni Lola Dalia na nakabukas ang gate. Tinatawag ko siya roon pero walang sumasagot. Kaya lumipat ako sa tindahan niya para doon ko siya tawagin. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Dati kasi kapag ganun ay sinasalubong na ako ni Lola Dalia sa tindahan niya. Kaya sumilip ako sa tindahan niya at nakita ko siyang nakaupo doon. Kaya pumasok na ako para iabot ko ang mga pasalubong. Kinakausap ko siya pero nakatulala lang siya na parang namumutla. Pinakita ko sa kanya ang dala kong prutas pero parang tagusan ang tingin ni Lola Dalia sa akin. Napansin ko rin na magulo ang loob ng tindahan. Ang mga paninda ni Lola Dalia ay nagkalat. Aayusin ko sana nang biglang narinig kong tinatawag na ako ni Mama. Kaya lumabas na ako at nagpaalam na kay Lola Dalia. Tinanong ako ni Mama kung bakit ang tagal ko raw. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Lola. Hinanap namin ni Mama kung nasaan si Lola Dalia at tinuro ko na nakaupo doon sa loob ng tindahan. Pero pagsilip namin ni Mama ay wala na siya roon. Kaya sinabi ni Mama na bumalik na lang ako mamaya. Nang pauwi na kami ay may nakita kaming tricycle na puminto sa bahay nila Lola Dalia. Bumaba doon ang kapatid ni Lola Dalia na pumupunta sa kanya at isang babae. Narinig namin na inutusan ng kapatid ni Lola Dalia ang babae na kumuha ng gamit ni Lola at isara na ang tindahan. Nagtaka kami ni Mama, bakit isasara ang tindahan samantalang nandoon si Lola? Kaya nagtanong na kami. Nabigla kami sa narinig dahil pinasok daw ang bahay ni Lola Dalia
pinagnakawan at ang masakit, pinatay pa raw si Lola Dahlia. Saktong dumalaw daw ang kapatid ni Lola Dahlia at nakita ang nangyari sa kanya, kaya humingi ng tulong sa kapitbahay. Nangyari daw iyon bandang tanghali. Kinilabutan ako sa narinig dahil kung tanghali nangyari ang pagpatay kay Lola Dahlia, isa na lang palang kaluluwa ang nagpakita sa akin. Sinabi ni Mama na nagpaalam lang si Lola Dahlia sa akin, kaya siya nagpakita dahil wala kami ng oras na iyon. Bigla na lang tumulo ang luha ko na parang ang sikip sa dibdib dahil kahit hindi ko kamag-anak si Lola ay malapit kami sa isa't isa. Isang linggo lang ang lumipas ay nailibing na rin si Lola at nahuli na rin ang pumatay sa kanya. Isinara na rin ang tindahan ni Lola Dahlia. Pero sa tuwing umaga na papasok ako sa school ay humihinto pa rin ako sa tindahan para magpaalam sa paborito kong tindera, si Lola Dahlia. Magandang araw. Ako po si Zarina, 25 years old. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang creepy experience ko noong high school pa ako. Bakasyon noon nang ipagpaalam ako ni tita na kapatid ng mama ko na isasama sa Batangas para magbantay na rin ng sari-sari store niya. Ayoko sana dahil hindi naman kami ganun ka-close ni Tita Mayet. Pero pumayag na rin ako dahil sa pagpupumilit na rin ni tita. Nasa Saudi kasi ang asawa niya at maliit pa ang nag-iisa niyang anak, kaya wala ring magbabantay sa tindahan niya. Doon ko nakilala ang naging unang boyfriend ko. Katulad ko rin na nagbabakasyon siya sa Batangas. Nag-enroll din nga pala ako noon sa TESDA ng cookery. Ilang oras lang din kasi ang pasok noon at makakapagbantay din ako ng tindahan. At saka gusto kong magkaroon ng restaurant balang araw na ako mismo ang magluluto. Tuwing gabi ay late na akong matulog dahil may mga ginagawa pa akong homework. Pagtapos kong magbantay sa tindahan ay katext ko pa ang boyfriend ko. May isa pang kwarto ang bahay nila Tita Mayet, pero hindi ako doon natutulog. Mas gusto ko pang matulog sa may sala at naglalagay ako ng kutson. Maaga din kasi akong nagigising para magbukas ng tindahan. Isang beses noon, mga alas 11 na ng gabi ako nakapagsara ng tindahan dahil may mga bumibili pa. Pinatay ko na rin ang mga ilaw sa sala para makahiga na ako. Saglit ko palang naipipikit ang mata ko nang biglang may sumitsit. Binalibula ko lang dahil baka guni-guni ko lang yon. Pero naulit pa iyon ng 3 beses at parang nasa tabi ko lang ang gumagawa nun. Lumakas na ang kabog ng dibdib ko noon dahil tulog na sina Tita Mayet, pati ang anak niya. Kaya nagtaka ako kung sino ang pwedeng sumitsit sa akin ng ganong oras. Kahit ang lakas na ng kabog ng dibdib ko ay pinilit ko pa rin makatulog. Hindi ko nalang ginising si Tita Mayet para sabihin dahil baka pagalitan lang ako. Ang sumunod naman na experience ko noon ay bandang madaling araw, mga alas 2. Bumangon ako para umihi noon nang marinig ko ang kadena sa pinto ng tindahan. Bigla iyong kumalas na parang may nagbukas at narinig ko na may mabibigat na yabag ng sapatos ng lalaki galing sa may tindahan. Ang inisip ko noon ay baka may nakapasok na magnanakaw sa tindahan, kaya kumuha ako ng kahoy at sumilip sa bintana. Pero kinilabutan ako nang makita kong sarado naman ang pinto ng tindahan at hindi naman natanggal ang kadena. Kaya dali-dali na lang akong humiga at nagtalukbong ng kumot at pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Kinabukasan, nang magising si Tita Mayet,
ay sinabi ko ang nangyari kagabi. Nagbuntong hininga muna si Tita Mayet. Sa kanya sinabi na ang nabili nilang lupa ay may mga namatay na sundalo noong araw. Doon daw nailibing ang ibang sundalong pinatay. At minsan pang araw ay nakita ni Tita Mayet sa tindahan niya na may mga bakas ng sapatos na panlalaki. Sinabi ko rin iyon sa boyfriend ko at totoo nga raw ang sinabi ni Tita Mayet dahil iyon din ang kwento ng mga lola niya. Hindi na lang daw sinabi sa akin ni Tita Mayet dahil baka matakot lang ako. Pagtapos ko ng 6 na buwan sa TESDA ay umuwi na ako sa Manila dahil hindi ko na rin kaya ang mga paramdam na ganoon. Pati sila tita ay lumipat na rin ng bahay dahil palagi din nagkakasakit ang anak niya. Siguro raw ay ang mga sundalong iyon ang mga nagmumulto sa bahay at sa tindahan. Ako po si Romina, taga rito sa Quezon. May-ari po ako ng isang karinderya at tindahan. Nagsimula ako magtinda noong 2015. Isa rin po akong byuda. Noong una ay isang kalderong malaki lang ang gamit ko na pinaglulutuan ko ng sopas at nakikilagay lang ako sa may pwesto ng kaibigan ko sa palengke. Hanggang sa dumami na ang tinda ko at naglagay na rin ako ng maliit na karinderya sa tapat ng bahay namin. May ilang manliligaw din ako dahil ang alam nila ay byuda na ako. Pero masaya na ako sa 2 anak ko at sa negosyo. 1 taon din ang lumipas noon. Nakapagpagawa na ako ng maliit na bahay. Dati kasi kubo lang yun. Isang beses noon ay inalok ako ng kapatid kong si Kuya Fredo para bilhin ang katabi niyang pwesto sa palengke. Ang may-ari kasi noon ay matanda na at hindi na kayang magpunta sa palengke araw-araw. Wala din naman siyang anak na maaasahan dahil lahat iyon ay nasa ibang bansa na at katulong na lang ang kasama niya sa bahay. Gusto ko man bilhin yun pero hindi pa sapat ang ipon ko. Maganda naman ang pwesto ng tindahan kaya may bumili agad noon. Pero pagkalipas ng 1 buwan ay nagsarado agad at naghanap ng bagong buyer ang nakabili nito. Siguro ay nasa 6 na tao na ang sumubok dito at nagtinda ng kung ano-ano pero nagsasarado lagi. Naisip kong sumubok din. Humiram ako ng perang pandagdag kay Kuya Fredo at pinahiram naman niya ako. Noong una ay kinakabahan ako dahil baka matulad lang din ako sa mga naunang bumili nun. Pero wala pang 1 buwan ay natuwa ang dating may-ari sa akin dahil malakas daw bumenta ang mga paninda ko. Hindi nagtagal ay kumuha na rin ako ng 2 tauhan, 1 dishwasher at 1 tindera at ako ang kahera, pati ang tagaluto ng mga paninda. Sa isip ko, hindi tumalab sa akin ng malas na inabot ng mga nauna. 1 beses noon ay may kumain sa karinderya ko, ang maarting tendera ng isda. Pero maayos namang magbayad. Naging suki ko na rin siya. Pagtapos niyang kumain ay tinignan niya ako ng seryoso at tinanong ko naman siya kung bakit. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Doon na kasi halos nakitira sila ng kinakasama niya sa pwesto nila. Gabi-gabi raw siyang halos hindi nakakatulog dahil nabubulabog siya sa mga ingay na nanggagaling sa tindahan ko. Mga nagiiyakan at parang mga nasusunog at nasasaktan ang mga boses ng mga sumisigaw. May third eye kasi ang tinderang iyon. Pag lumalabas daw siya sa pwesto niya, ay may nakikita daw siyang mga kaluluwa sa paligid ng tindahan ko na parang nangihingi ng tulong. Sinabi ko iyon sa kapatid ko at ang sabi niya ay huwag ko na lang pansinin. Pero simula nang sabihin sa akin iyon ng tinderang iyon
ay hindi na ako nakapokus palagi sa paninda ko dahil sa kakaisip nun. Minsan, nagkakamali na ako sa pagsusukli. Kahit wala naman akong nararamdaman sa pwesto ko pero naniniwala ako sa tinderang iyon. Sinabi pa nga niya na iwan ko na ang pwestong iyon dahil may sa demonyo daw ang tindahan na iyon kaya walang tumatagal doon sa pwesto. Hindi naman ako makapagdesisyon dahil na rin sa takot. Sa totoo lang ay ayoko sanang bitawan ang pwesto dahil malaki na rin ang napuhunan ko doon at maayos naman akong kumikita doon. May mga oras din na kinikilabutan ako habang nagluluto at pati na rin ang 2 tauhan ko ay nakakaramdam sa pwesto ng tindahan na iyon. Pero binaliwala lang namin iyon dahil maayos naman ang pasok ng pera sa amin. Pero isang beses, nung gabi na ako makakaalis sa pwesto dahil nagbilang pa ako ng mga kita sa pagtitinda, ay may napansin akong isang bata na pumasok sa tindahan. Hindi ko yun pinansin dahil baka isa lang bata iyon na taga-palengke. Maya-maya pa ay dumaan ulit ito pero napakabilis. Sa pagkakataong iyon ay sinundan ko na siya. Nakita ko siya sa isang sulok na nakaupo at parang umiiyak. Nang tanungin ko siya kung bakit siya umiiyak, bigla siyang nag-angat ng ulo at halos maihi ako sa takot dahil sa nakita ko ang mukha niya na sunog. Kaya mabilis akong tumakbo papunta sa pwesto ng kuya ko at sinabi yon. Naniwala na rin ang kuya ko dahil nakita na rin niya ang naging reaksyon ko. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan akong iwanan ang pwesto at humanap din ng buyer. Sa ngayon ay sa tapat na ng bahay namin ako nagtitinda at katulong ko na rin ang mga anak ko sa pagtitinda. Naglalakad ako pa uwi galing sa paaralan. Umaga at hapon ang pasok sa probinsya kaya ang uwi ko noon ay halos 7:00 na dahil nga mahaba pa ang nilalakad ko. Tiyempuhan kasi ng masasakyan doon sa amin paggabi na. Habang naglalakad ako ay naisip ko na madadaanan ko na naman yung kalsada nga ayaw na ayaw kong madaanan. Ang dami kasing nakakakilabot na kwento ang naririnig ko tungkol doon. Pero wala naman akong magagawa eh. May ibang daanan pa uwi kaso mapapalayo pa ako lalo. Ako nga pala si Grace at ibabahagi ko ang maikling kwento ko tungkol sa naranasan kong katatakutan. Malapit na ako noon sa kalsadang ayaw kong madaanan. Walang masyadong sasakyan ang nagagawi roon dahil hindi pa sementado. Hindi rin maayos ang mga ilaw doon dahil patay sindi palagi at minsan pa ay hindi talaga nagbubukas. Kakaiba ang nakita ko nung malapit na ako sa kalsada na yon. Natanaw ko na may bahay na may pagkamaliwanag. Pagdating ko roon sa bahay ay bukas na ulit ang tindahan ni Aling Mirna. Matagal na kasing sara yung tindahan ni Aling Mirna. Tumambay muna ako saglit doon dahil medyo pagod rin ako sa kakalakad. Sabi ko kay Aling Mirna ay buti nagbukas na ulit siya ng tindahan. Nagkasakit daw kasi yung anak niya at na-ospital kaya napilitan siyang magsara ng ilang buwan. Nagkwentuhan kami ni Aling Mirna dahil kaklose ko rin naman siya at kaibigan siya ng nanay ko. Naging mahaba nga yung kwentuhan namin. May kadaldalan din kasi si Aling Mirna hanggang sa napunta yung usapan namin sa nakakatakot. Nabanggit ko kasi na masaya ako dahil nagbukas na ulit siya. Takot na takot kasi akong dumaan doon sa kalsada sa harap ng tindahan niya. Doon nagkwento si Aling Mirna ng mga nakikita niya at mga narinig din niyang kwento tungkol sa kalsada.
Nung buhay pa raw ang nanay niya at bata pa siya, may namatay nga raw doon sa harap ng bahay nila. May babae raw kasing pinatay at doon tinapon sa gilid ng kalsada ang katawan. Matatangkad at malalago raw kasi ang damuhan sa kabilang gilid ng kalsada dati. Sa buong taon na paninirahan niya roon ay hindi na siya naninibago sa mga kwentong naririnig niya. Kagaya ng mga taong nagkukwento rin sa kanya na may sumisitsit daw sa kanila habang naglalakad doon sa kalsada. Di na rin bago kay Aling Mirna na may nakikita raw ang mga dumadaan doon na babaeng nakatitig sa kanila. Dahil si Aling Mirna na rin daw ang mismo minsan ang nakakita sa babae. Nakakasiguro siya na yung babaeng tinapon doon sa gilid ng kalsada ang nagmumulto sa kanila at sa mga dumadaan. Minsan pa nga raw ay kumakatok pa sa pinto nila at sa tindahan. Kapag ganun daw ay lakas loob na sumisigaw si Aling Mirna na palayasin at magalit doon sa multo. Minumura pa nga raw niya. Lalo raw kasing mananakot iyon kapag pinakita nila na natatakot sila. Naglakas loob na rin akong ikwento kay Aling Mirna ang naranasan ko naman doon. Isang beses kasi, nitong nakaraang linggo lang, habang naglalakad ako pa uwi ay may naririnig akong umiiyak na babae doon banda. Napahinto ako noon at tinignan ng mabuti kung may tao ba. Kaso wala naman. Malamig at ang bigat ng pakiramdam ko noon, kaya medyo kinabahan at natakot ako. Dahil sa takot ay tumakbo na lang ako pa uwi noon. Sabi naman ni Aling Mirna, kapag nangyari raw ulit iyon ay sa kanila raw ako pumunta. Tutal, bukas naman na ulit sila. Sumang-ayon na lang ako. Bumili ako kay Aling Mirna ng isang tinapay dahil nakaramdam na ako ng gutom. Nagulat ako nang bigla akong tinanong ni Aling Mirna kung hindi ko rin daw ba bibilhan yung kasama ko na babae kanina. Nasaan na raw ba napunta yon at baka iniwan na ako? Pahabol na tanong pa niya. Agad naman akong kinilabutan dahil wala naman akong kasamang umuwi na sino man. Nagulat din si Aling Mirna. Akala ko nga nung una ay binibiro niya lang ako at tinatakot dahil nga sa naging kwentuhan namin. Pero sabi niya, seryoso raw siya sa sinabi niya na may nakita siyang babae sa likod ko kanina. Kaya akala niya ay kasama ko yun. Dahil doon ay pinilit ko si Aling Mirna na ihatid ako pa uwi dahil takot na takot akong umalis mag-isa. Pumayag naman siya at pasara na rin naman daw siya ng tindahan niya. Yun na ang huli kong daan doon. Simula noon kasi ay mas pinili ko na lang na mapalayo kaysa makaranas ulit ng ganong pangyayari. Ako po si Duday, may-ari dati ng isang tindahan. Mula po nang maranasan ko ang nakakatakot na pangyayari, ay hindi na ulit ako nagtindahan. Natrauma na kasi ako. Sa probinsya po yun nangyari. Malakas naman ang tindahan ko, pero minsan tumarating din sa matumal na araw. Ang tindahan ko nga po pala ay sari-sari store. Dalawa lang kaming may tindahan sa lugar namin. Ang susunod na tindahan ay malayo na, kaya pareho kaming malakas sa mga mamimili. Hanggang sa magkaroon ng bagong lipat sa lugar namin, nakilala namin siya sa pangalang Wengweng. Lalaki po siya, siguro nasa edad 20 mahigit. Ako naman, 30 na nung panahon na po iyon. Dalawa lang sila ng nanay niya. Matanda na ang nanay niya. Puti na ang buhok at mahaba na hanggang bewang. Mailap sila sa mga kapitbahay, pero lagi silang bumibili sa akin. Madalas si Wengweng dahil
mahina na rin ang nanay niya, kaya bihira nang lumabas ng bahay. Sa akin sila bumibili dahil ang tindahan ko ang mas malapit sa bahay nila. Nung una okay naman po, nakakapagbayad sila. Pero nang tumagal na, ay natuto na silang mangutang. Natanggal daw kasi sa trabaho si Wengweng. Inunawa ko naman po. Naintindihan ko yung kaligayan nila, kaya pinapautang ko. Hanggang sa humaba na nga ang listahan nila ng utang sa akin. Nalulugi ng tindahan ko dahil sa kanila. Kaya tinanong ko si Wengweng kung kailan ba siya makakahanap ng trabaho. Ang laging sagot niya sa akin ay malapit na. Pero yung malapit na lagi niyang sinasabi sa akin ay mahigit 1 buwan nang nakalipas. Ganun pa rin. Kaya sinabihan ko siya na hindi na sila pwedeng umutang sa akin hanggat hindi nila nababayaran ang utang nila na malaki. Galit na tinalikuran ako ni Wengweng. May sinabi pa siya habang palayo. Sabi niya, babalik na lang daw sila sa dati nilang buhay dahil wala na silang makain. Ang nasa isip ko ay baka babalik na sila sa dati nilang tirahan. Pero nagulat ako isang gabi. Magsasara na sana ako ng tindahan nang makita ko si Wengweng sa harap mismo ng tindahan ko. Nilalantakan niya ang isang buhay na hayop na parang sarap na sarap pa siya. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na matiyak kung manok ba o bibe o kalapati yung kinakain niya. Basta parang mga ganon. Sinasadya niyang ipakita iyon sa akin, kaya nagsisigaw ako. Humawak ako ng walis tingting at ipinagtabuyan ko siya. Iyon lang kasi ang nahagilap ko na mahawakan. Umalis naman siya pero parang siraulong tumatawa. Tapos iniwan talaga niya sa harap ng tindahan ko yung gulagulanit na hayop na dali-dali ko namang winalis ng tingting palayo sa tindahan. Hindi ko makuhang tignan habang ginagawa ko iyon. May mga nakarinig naman ng sigaw ko kaya may mga naglapitan sa akin na kapitbahay. Kaso nakalayo na si Wengweng. At nang puntahan sa kanila ng kapitan namin kasama ang mga tanod ay wala na siya roon, pati ang nanay niya. Hindi pa po roon nagtatapos ang takot ko dahil biglang nagpapakita sa akin si Wengweng di kalayuan sa tindahan ko. Tapos bigla ring nawawala. Laging matalim ang tingin niya sa akin. Hindi ko na alam noon kung saan sila umuuwi dahil wala na nga sila roon sa inuupahan nila. Bukod pa roon, tuwing gabi ay lagi akong nagigising sa mga yabag sa bubungan namin. Mabibigat na yabag. Kutob ko ay si Wengweng din iyon dahil malakas ang hinala ko na aswang silang mag-ina dahil sa ipinakita niya sa akin. Dahil sa mga pananakot na iyon ay napilitan akong magsara ng tindahan. Tinulungan naman ako ng tiyahin ko na magkaroon ng ibang mapagkakakitaan. Ipinasok niya ako sa tahian ng tela dahil marunong naman akong manahi. May mga gabi pa rin na nakakarinig pa rin ako ng mga yabaga sa bubungan. Pero alisto ako at laging may asin at itaka sa tabi ko. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na natagpuang mula ng buhay si Wengweng sa kakahuyan. May nakatarak daw na sibat sa dibdib. Palaisipan kung sino ang gumawa nun sa kanya kasi wala namang nagdoronda nung panahon na yon. Pero kahit namatay na siya ay hindi na ako bumalik sa pagtitinda. Kaya ko nasabing si Wengweng talaga ang naririnig ko sa bubong namin ay dahil nawala na ang mga yabaga mula nang mamatay siya. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel na to. Lalong-lalo na po sa ating magaling na narrator. Ako po si Jonah ng Payatas, Quezon City. 40 na po ang edad ko at may 3 anak. May 5 taon na po akong balo at sa ngayon
ay solo kong binubuhay ang mga anak ko sa pamamagitan ng isang maliit na tindahan at mag-online selling. Simula po nang magtayo ako ng tindahan ay naging libangan ko na ang pagkikinig ng mga horror stories sa channel na to. Silent listener lang po ako dati at ni minsan ay hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataon na makapagpadala din ng storya dito. Wala naman po kasi akong mga karanasan sa ganyan. Pero dahil po sa isang kakatuwang pangyayaring naranasan ko kamakailan lang, ay bigla akong nagkaroon ng kwentong maibabahagi ko sa inyo. Nangyari po itong karanasan ko isang gabi. May 3 buwan na rin ang nakakaraan. Mga bandang 11:00 po yun ng gabi. Maulan at madalang na ang tao sa labas. Tabing kalsada lang po kami. Mangilan-ngilan lang kasi ang tindahan sa lugar namin at nangihinayang naman ako sa kikitain pa kaya inaabot po talaga ako ng hating gabi sa pagsasara. Nung gabing iyon, masama talaga ang panahon kaya balak ko na rin sanang magsara. Pero may mangilan-ngilan pa kasing bumibili ng mga kape, asukal, tinapay at kandila. Naghahanda ang mga tao sa amin para kung sakaling mag-brown out at lumakas ang ulan, hindi na sila lalabas pa. Pero habang naghihintay at nanonood sa YouTube, ay hindi ko na malayang napapikit na pala ako. Nagising na lang ako sa malakas na ungol ng aso kong si Revo na nasa tabi ko. Pagmulat ko ng mata, ay nakita kong nakatingin siya sa labas ng tindahan. Nakalabas din ang mga pangil niya at tayong-tayo ang buntot at mga balahibo. Nang sundan ko ng tingin ang tinitignan niya, ay nakita ko sa labas ang isang matandang lalaki na nakasombrero. Hindi pamilyar ang mukha niya sa akin, parang hindi taga roon. Halos basa na ito at may hawak na perang papel. Napatayo agad ako at lumapit. Tinanong ko kung anong bibilihin niya, sabay hingi ng pasensya na hindi ko siya agad nadinig at napaidlit na pala ako. Tipid na ngumiti lang ang matanda at sa mahina at paos na boses ay sinabi niya na 3 kandila ang bibilihin niya. Habang kinukuha ko ang mga kandila ay napatingin ako kay Revo na tila takot na takot. Umatras pa ito at nagtago sa likod ng isang upuan habang patuloy na umaangil nang nakalitaw ang mga pangil. Nagtataka ako dahil noon ko lang siya nakitang nagkaganon. Likas na magiliw siya sa mga customer namin. Siguro ka ako dahil kagaya ko ay hindi rin pamilyar sa kanya ang matanda. Pagkaabot ko sa matanda ng mga kandila ay ibinigay naman niya sa akin ang pambayad niya na 50 pesos na papel na basang-basa. Wala namang problema sa akin kahit basa ang binayad niya dahil matutuyo din naman yun. Pero tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagdala ng payong. Mababasa din ka ako ang kandila. Wala akong natinig na sagot. Pag-angat ko ng tingin para ibigay ang sukli niya ay wala na ang matanda sa harap ko. Nagulat ako at agad kong binuksan ang pinto para tignan siya, pero bigla na lang itong nawala. Nagpayong pa ako at tuluyang lumabas para habulin ang matanda, pero ni anino niya ay hindi ko na nakita. Imposibleng mawala siya ng ganun kabilis. Sa tingin ko ay mahina na ang matanda at mabagal nang maglakad. Bayukos na rin ang likod nito. Magkakalayo ang mga bahay sa lugar namin at kung sa isa sa mga iyon siya pumasok ay sigurado ako na hindi pa rin siya makakapasok doon ng ganun kabilis. At isa pa, kilala ko rin ang mga kapitbahay ko. Sigurado ako na hindi siya isa sa mga iyon. Wala rin namang nakatigil na sasakyan sa tabi at madalang na nga rin ang mga dumadaan. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng takot. Dali-dali akong pumasok at nagsara ng tindahan. Nakahiga na ako noon pero hindi pa rin ako mapakali at naisip ko talaga yung matanda.
Kaya naisipan kong i-check ang CCTV. Dalawa ang CCTV namin. Isa sa loob ng tindahan na nakaharap sa mga customer. Yung isa naman ay nasa taas at nakatutok sa harap ng bahay. Nung i-review ko na ay ganoon na lang ang takot ko nang makita kong wala yung matanda. Hindi siya nagrehistro sa kamera. Mag-isa lang ako doon at nagmistulang nakalutang lang sa hangin ang mga kandilang inabot ko sa kanya at yung perang ibinayad niya sa akin. Nanginig ang buong kalamnan ko sa sobrang kilabot. Hindi talaga ako nakatulog buong magdamag sa sobrang takot dahil noon lang ako naka-experience ng ganun. Tinanghali tuloy ako ng pagbubukas ng tindahan. Pero mula noon ay hindi na ako nagpaabot uli ng gabi sa takot na baka may bumili na naman sa aking tindahan. Hello po sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel na to. Ako po si Ejoy, mga kapasta. 32 years old, may asawa't anak at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mall. Mula nang makapakinig ako sa channel na to, ay ito na rin ang naging libangan ko sa tuwing may oras ako. Nakaka-relate ako sa mga kababalaghang kwento dito kasi naalala ko po noong bata pa ako, naka-experience na rin ako ng nakakatakot na pangyayari. Doon po yun sa probinsya namin sa Tarlac, bago kami lumipat dito sa Manila. Hindi ko na nga lang po matandaan ng eksaktong taon. Napamanahan kasi si Papa ng maliit na bahay nung mabait at matagal niya ng amo, kaya lumipat kami dito. Nung gabing nangyari po yun, sa pagkakatanda ko parang padispedida yun ng mga tito at tita ko sa pamilya namin kasi nga raw po ay lilipat na kami ng bahay. Nakikitira lang din kasi kami noon sa mga lolo't lola ko na magulang ni Papa. Nagiinuman at nagkakasiyahan silang matatanda nung gabing yun, habang kami namang magpipinsan ay naglalaro sa ibaba ng bahay. Medyo probinsya pa talaga yung itsura ng lugar namin noon. Madaming puno at halaman at magkakalayo ang mga bahay. Hindi rin ganun katao sa kalsada pagdating ng gabi. Kasalukuyan kaming naglalaro ng sungkan noon ng mga pinsan kong sina Joyny at Ofe. Nang tawagin ako ng Tito Andoy ko, ibili daw namin siya ng isang kahang sigarilyo sa tindahan at pagbalik ay bibigyan niya kami ng pera. Kinuha ko kaagad ang pambili at inaya ko ang mga pinsan ko. Pero hindi ko sinabi sa kanila na bibigyan kami ng pera ni Tito Andoy. Tumanggi silang samahan ako dahil madilim daw sa dadaanan namin at natatakot sila. Likas kasing duwag ang dalawang pinsan ko na yon. Ako lang ang medyo malakas ang loob. Sanay na rin kasi akong nauutusan kahit gabi. At isa pa, alam kong malaki ang ibibigay na pera ni Tito. At masasolo ko yon dahil ayaw nila akong samahan. Kaya hindi ko na pinilit. Sa kanto pa bago makarating ng highway yung tindahan. Medyo may kalayuan din kaya binilisan ko ang paglalakad ko. Madilim nga naman sa daan at halos sarado na ang karamihan sa mga bahay. Pero nilakasan ko na lang talaga ang loob ko noon. Nangangalahati pa lang ako sa nilalakad ko noon nang mapatingin ako sa gawing kaliwa ng kalsada. Sa sulok kasi ng mata ko ay may nakita akong liwanag. Pagtingin ko doon ay nakita kong sa isang bukas na tindahan pala galing iyon. Sa tindahan ni Aling Duray na ilang buwan pa lang namamatay. Nagtaka ako kasi mula nang mamatay siya ay hindi na uli pinuksan iyon dahil wala daw mag-aasikaso. Nadidinig ko na kina mama na nasa Maynila ang lahat ng anak niya at kinukuha na nga siya para doon na tumira mula nang mamatay ang asawa niya, pero ayaw nang matanda at mas gustong mamuhay ng solo at magtinda. Pero ayun nata,
bukas nga uli. Naisip ko na baka may anak na bumalik at pinatindahan sa iba yung tindahan nila. Natuwa naman ako dahil hindi na ako lalayo pa. Paglapit ko sa tindahan ay wala akong nakitang tao kaya nagpatao po ako at nagsabing pabili. May narinig akong sumagot at nagtanong kung ano yun. Kaya sinabi ko kung anong bibilihin ko. Habang naghihintay ako na ibigay ng tendera yung binili ko, ay napayuko pa ako kasi kinagat ng langgam ang paa ko. Nagtatarang pa ako nun at kinamot yung paa ko. Pagtayo ko nandun na yung tindera at inaabot na sa akin yung isang kahang sigarilyo. Tapos, inabot ko naman yung bayad ko. Sabay talikod na kasi alam kong sakto lang yung binayad ko. Pero, bigla akong napatigil sa paghakbang. Napaisip ako at nanlalaki ang ulo na dahan-dahang lumingon sa tindera. Paglingon ko po ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko dahil ang tindera ay si Aling Duray mismo na may ilang buwan ng patay. Napaatras pa muna ako noon habang nakanganga at nanlalaki ang matang nakatingin dito bago ko nagawang sumigaw at kumaripas ng takbo. May kung ilang beses pa nga akong natapa pero hindi ko alintana yung sugat ko kahit tumutulo na ang dugo. Nagpilit talaga akong makatayo habang nagsisisigaw at tinatawag ko ang mama ko. Bago ako tuluyang makapasok ng tarangkahan namin, nadapa pa uli ako at nabitawan ko na ang kahan ng sigarilyo ni Tito Andoy. Doon na ako sinalubong nila mama. Walang tigil ang iyak at pangangatog ng katawan ko noon dahil sa matinding takot. Hindi naman makapaniwala sina mama sa sinabi ko kaya pinuntahan nila papa yung tindahan ni Aling Duray. Pero sarado raw yun. Hindi ko alam kung bakit hindi nila nakitang nagbukas na ulit ang tindahan ni Aling Duray. Pero sigurado ako na doon ko binili ang sigarilyo at si Aling Duray mismo ang nagbenta sa akin. Hanggang sa makalipat kami ng Maynila at tumanda na ako't lahat, ay hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring iyon. Ako po si Anya ng Marikina City at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang hotel. Bilang isang avid listener ng channel na to, ay gusto ko lang din pong mag-share ng karanasan ng nanay ko. Ordinaryo lang din po yung story pero nagbigay talaga ng takot sa akin kasi naisip ko, what if hindi natunugan ni nanay kung anong klaseng nilalang yung customer niya na iyon. Nako baka wala na po ako sa mundong to. Nangyari daw yun nung ipinagbubuntis pa lang niya ako. Way back 1998 sa probinsya ng tatay ko sa Camarines Sur. Maliit pa daw si kuya noon at ako naman kasalukuyang ipinagbubuntis si nanay. Bago sumampa uli ng barko si tatay ay naglagay sila ng isang maliit na tindahan para may pagkalibangan at pagkakitaan na rin si nanay. Hindi pa raw nila alam noon na buntis si nanay sa akin. Nung malaman ni tatay ay pinapatigil daw si nanay sa pagtitinda dahil baka daw mahirapan at walang kasama sa bahay. Nasa Leyte kasi ang pamilya ni nanay at nasa kabilang barangay naman ang partido ni tatay. Pero ayaw naman tumigil ni nanay dahil sayang daw ang kita. May ilang buwan na raw siyang nagtitindahan noon at halata na rin ang paglaki ng tiyan niya nang magkaroon siya ng isang matandang customer na hindi pamilyar sa kanya. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng paninda noon nang bigla siyang magulat sa pagtahol ng aso ni tatay na si Bart. Pagtingin niya ay may matandang babae na nasa harap ng tindahan. Medyo nailang daw siya kasi nung tinatanong daw niya kung anong bibilihin
ay hindi agad ito sumagot at nakatitig lang sa tiyan niya. Makailang beses niya itong tinanong bago sinabi na tinapay ang bibilihin. Tinanong daw niya kung taga doon pa siya dahil noon lang niya nakita. Pero hindi na naman ito sumagot at sa halip ay inilibot ang mata sa loob ng bahay na matatanaw mula sa labas ng tindahan. Gusto daw sana itong itanong kung anong sinisilip ng matanda pero natataranta na siya kay Bart na walang tigil sa malakas na pagtahol. Noon lang daw niya nakita na nagalit ng ganoon ang aso ni tatay sa isang estranghero. Nang makaalis ang matanda ay sakalang ito tumigil. Naulit pa raw ang pangyayaring iyon isang araw. Kakaalis lang ng isang customer ni nanay nang bigla siyang makaamoy ng malansa. Yumuko siya at umamoy-amoy sa paligid para hanapin iyon. Nang bigla na lang patakbong sumusugod si Bart mula sa loob ng bahay at galit na sumampas sa bintana ng tindahan. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niyang nakatayo doon yung matandang babae na bumili nung isang araw. Gaya ng una ay tinapay pa rin ang binili at hindi ito nagsasalita. Nang makaalis ay sakalang uli tumigil si Bart sa pagtahol at napansin ni nanay na nawala na rin ang amoy ng malansa. May kung ilang beses pang naulit yon at ipinagtataka ng gusto ni nanay na sa tuwing bibili ang matandang babaeng iyon ay grabe ang reaksyon ni Bart sa kanya na hindi naman niya ginagawa sa iba pa niyang customer. Bukod tanging sa matandang iyon lang siya galit na galit. At napansin din ni nanay na sa tuwing bibili daw yung matanda ay doon siya nakakaamoy ng kakaibang lansa. Doon na raw siya kinutuban at napaisip na baka isang aswang yung matandang yun. Nung ipagtanong niya kasi sa ibang customer niya ay wala daw nakakakilala at nakakakita sa matandang sinasabi niya. Kung bumili daw kasi iyon ay laging tiyempong walang kasabay at sa alanganing oras. Wala mang alam sa mga aswang ay sinubukan daw niyang maglagay ng pangontra. Inilagay niya ang mga paninda niyang bawang at asin sa bungad ng tindahan. Binudburan din niya ng asin ang palibot ng bahay at nagsabit ng mga bawang sa lahat ng parte. Naglagay din siya ng asin sa bulsa niya. Nung araw na iyon, kinabahan daw siya nang makita niyang biglang tumayo si Bart at sumampa sa bintana ng tindahan. Umaangil ito at labas lahat ng pangil. Pagsilip niya ay nakita niya ang matandang babae. Nakatayo sa di kalayuan at masama ang tingin sa kanya. Kinilabutan siya nang maisip kung bakit hindi lumalapit ang matanda. Kahit maaga pa ay dali-dali na siyang nagsara ng tindahan. Ipinaalam daw niya kina Lola ang nangyayari at nagpasya sila na samahan muna sina nanay sa bahay hanggang sa makapanganak siya. Bit-bit daw ni Lolo ang buntot pagi niya na iwinawasiwas nito sa ere sa tuwing nakakaamoy sila ng malansa at nararamdaman nilang may kumakaluskos sa paligid tuwing gabi, partikular sa bubungan. Binalot ng takot ang natitirang ilang buwan na pagbubuntis ni nanay sa akin dahil sa pag-aaligid-aligid ng aswang na yon. Pero awa ng Diyos ay naipanganak naman niya ako ng ligtas. Mabuti na lang at sinunod niya ang kutob niya at nakapag-ingat agad laban sa aswang na yon. Namula nang matsimpuhan ni Lolo sa tindahan at labasan ng latigo ay hindi na nagpakita doon. Ako po si Matel na taga Dingalan, Aurora Province. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ng kapatid kong lalaki na si Ruel noong bagong lipat pa lang kami dito sa probinsya. Taong 2010 po ito nangyari. Mula Maynila ay
lumipat kami dito nung na-demolish yung tinitirahan namin. Bahay ito ng magulang ni Papa na mula nang mamatay ay napabayaan na at hindi na natirahan. Nag-iisang anak lang kasi si Papa. Matagal na siyang hindi nakauwi kaya hindi na siya pamilyar sa mga kapitbahay na nasa paligid. Puro bagong mukha daw at wala ni isang natatandaan si Papa. Pero mababait naman sila at maganda naman ang pagsalubong sa amin nung bagong dating kami dito. Maliban na lang doon sa may-ari ng tindahan na may 3 bahay ang pagitan mula sa amin. Doon ako bumili ng tinapay at soft drinks noong kasalukuyan kaming naglilipat at sinungitan agad ako nung matandang babae na may-ari. Hindi magandang inasal nung matanda pero pinili kong huwag nang patulan dahil nga kakalipat lang namin. Yun din ang sabi nila mama nung maikwento ko sa kanila iyon. Inisip ko noon na baka masama lang talaga yung timpla niya nung oras na yun kaya nasungitan ako. Pero ganoon pala talaga kaaskad ang ugali niya dahil ilang beses pang naulit yun. Sa kada pagbili ko ay lagi talaga niya akong tinatarayan at pinagdadabugan sa hindi ko malamang dahilan. Kesa mapatulan ko ay iniwasan ko na lang na bumili sa kanya. May tindahan naman sa tapat namin, kaso lang ay maliit at kulang na kulang ang tinda. Ang susunod naman ay napakalayong lakarin na. Kaya ang sabi ko kay na mama ay si Rowel na lang palagi ang uutusan nila doon sa tindahan kesa mapaawi ako sa matandang yun na napag-alaman kong Gloria ang pangalan. Isang araw nga ay si Rowel na ang inutusan ni mama na bumili sa tindahan na yon. Biniro ko pa siya na tumatag siya sa kasungitan ng matanda. Pero taliwas sa inaasahan ko, ang laki ng ngiti ni Rowel nang makabalik ng bahay. Tinanong ko kung bakit parang masaya pa siya. Sagot niya sa akin ay bakit daw noon lang namin siya inutusan sa tindahan ni Aling Gloria. De sana raw ay noon pa niya nakita yung magandang babae doon. Napakunot ang noo ko. Sa may 2 buwan namin doon, ni minsan ay wala akong nakitang ibang tao doon maliban kay Aling Gloria. Pero ipinilit ni Rowel na isang magandang dalaga ang nakatao sa tindahan at nagbenta sa kanya. Inisip ko noon na inaasar lang siguro ako ng kapatid ko. Pero mula noon ay kapansin-pansin na ang malaking pagbabago sa kapatid ko. Lagi na siyang maagang gumigising at nagtatanong kung may papabili ba. Pag wala ay manghihingi ng pera o maghahagilap siya ng mga barya at kusa nang pupunta sa tindahan. Lagi din siyang masaya na parang nakalutang sa ulap. Napag-usapan namin ni mama yung kakatuwang kinikilos ni Rowel. Nagtataka kami dahil sa pagkakaalam namin ay walang ibang kasama yung matanda sa bahay. At kapag dumadaan ako ay yung matanda pa rin ang nakikita kong nagbabantay doon. Bakit kapag si Rowel ang bumibili ay laging natsyempuhang yung magandang babae raw ang nagtitinda? Isang araw, nagulat na lang ako nang hangos na pumasok si mama mula sa labas. Aligaga siya at parang naguguluhan. Tinanong ko kung bakit at saan siya galing. Galing daw siya sa bayan at habang sakay siya ng tricycle ay nadaanan daw niya si Rowel na nasa tindahan ni Aling Gloria. Masaya daw nakikipag-usap si Rowel sa tindera at may paghawak pa sa kamay nito. Nang tignan niya ay naguluhan siya dahil ang tingin niya ay si Aling Gloria iyon. Nagulat din ako at sasagot sana nang biglang dumating si Rowel na pasipul-sipul pa. Nang sumunod na punta ni Rowel sa tindahan ni Aling Gloria ay palihim ko siyang sinundan at laking gulat ko rin nang makita ko na ang kausap niya ng buong giliw ay walang iba kundi si Aling Gloria. At tama si mama na may paghawak pa ng kamay ang kapatid ko sa matanda na tila kinikilig naman.
nakaramdam ako ng matinding kilabot. Hindi lang sa edad ni Aling Gloria, kundi sa sinabi ni Ruel na isang magandang dalaga ang laging nagtitinda at nakakausap niya doon. Kahit minsan ay wala kaming nakitang babae na tumutukoy sa description niya. Base sa nakikita kong reaksyon nilang dalawa, ay nakumpirma kong si Aling Gloria ang tinutukoy niya. Pero paanong nangyaring naging bata at maganda ang tingin niya dito? May maling nangyayari, kaya nag-usap kami nila mama at papa at naghanap ng solusyon ng taong makakatulong sa amin para ialis si Ruel sa kung anumang ginawa sa kanya ng matanda. Isang kapitbahay ang nagdala sa amin sa isang albularyo at sa kabila ng pagtutol ni Ruel ay sabilitan namin siyang ipinagamot. Nang makontra ng albularyo ang gayumang ginamit ni Aling Gloria sa kanya, ay si Ruel pa mismo ang nandiri dito at hindi na ginustong mapalapit man lang sa tindahan nito. Hello po sa lahat ng nakikinig sa channel na to. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liza. Ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay personal na naranasan ng anak kong panganay na si Joven. 20 anyos pong edad niya nang mangyari ang kababalaghang iyon. Aminado po akong bata pa lang ay likas na talagang pasaway ang anak kong si Joven na naturingang panganay sa 3 magkakapatid, pero siya pa ang pasaway. Hindi naman po ako nagkulang ng pangaral sa kanya, pero hindi ko alam kung bakit ganun ang ugali niya. Ilang beses na po siyang nasangkot sa gulo at paggawa ng hindi maganda, kaya sa murang edad ay nakaranas na ring makulong. Katunayan po, bago ang pangyayaring sinasabi ko ay ilang araw pa lang siyang nakakalaya dahil sa kaso ng snatching. Nung gabing ang iyon, aburido na naman siya at hindi mapakali sa loob ng bahay. Nagpipilit siyang lumabas pero pinipigilan ko dahil nag-aalala akong masangkot na naman siya sa gulo. Pero nang makatulog ako ay tumakas na naman. Kwento niya po sa akin, nang tumakas siya sa bahay namin nung gabing yun ay pumunta siya sa mga tropa niya. Nagkantsawan daw at hinamon siya nung isa kung kaya niya bang salisihan uli ang tindahan ni Mang Poste na bukas lagi buong magdamag. Tinanggap naman niya ang hamon at pumunta nga sa tindahan na di kalayuan sa bahay namin. Mag-aalauna na iyon ng madaling araw at gaya nung mga naunang pagsalisi niya sa tindahan ng matanda ay nakaupong pasandal ito sa rocking chair niya at natutulog. Nakaharang ito sa bukas na pinto kaya dahan-dahan niyang hinakbangan at kinuha ang lahat ng benta sa kaha. Pati mga tinapay ay binitbit din niya. Palabas na sana siya pero pagpihit niya ay laking gulat niya nang makita niyang nakaupo na ng tuwid si Mang Poste. Pormal ang muka at matiim na nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung saan susuling dahil nakaharang nga ito sa pinto at wala siyang ibang dadaanan doon. Sinabihan daw siya nitong maupo at may sasabihin sa kanya. Alanganin man ay napilitan daw siyang sumunod dito at sa isip niya kapag nalingat ito ay sasabayan niya ng takbo. Mahirap na raw at baka ipakulong siya uli. Pero kinausap lang siya ng maayos ni Mang Poste. Habang pinapangaralan daw siya nito tungkol sa mga maling gawain niya, ay nakakaramdam daw siya ng kakaibang lamig at kilabot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Nagtaka rin siya na nagawa niyang makinig dito. Parang may mga nagbubulong daw kasi sa kanya na pakinggan ang mga sinasabi ng matanda at hindi daw niya akalain na natatagos iyon sa puso niya. Namalayan na lang daw niya na ibinabalik na niya ang kinuhang pera sa kaha. Pero ang mga tinapay ay ibinigay daw sa kanya at sinabi na iuwi na lang.
Matapos yun ay hiyang-hiya raw siyang humingi ng tawad dito at nagpasalamat. Hindi na siya bumalik sa mga barkada niya at diretso nang umuwi ng bahay. Nagising ako pagbalik niya at tinadtad ko na naman nga siya ng sermon nang malaman kong tumakas siya. Pero tahimik lang siya at hindi ako sinagot-sagot kagaya nung dati, kaya nagtaka ako. Sa halip ay ipinigay niya ang mga tinapay at ikinuwento ang muling pagpasok niya sa tindahan ni Mang Poste. Siyempre, pinagalitan ko uli siya. Wala ka ako siyang awa sa matanda. Nagsosolo na lang at yun lang ang kinabubuhay. Itutuloy niya sana ang pagkakwento niya sa nangyaring pag-uusap nila ni Mang Poste nang bigla kaming gulantangin ng pagkakaingay sa labas. Pagsilip ko ay nakita kong may mga tao sa harap ng tindahan ni Mang Poste. Kabilang na ang mga barangay at pulis. Umahon ang matinding kaba sa dibdib ko at dali-dali kong isinara ang bintana. Tinanong ko si Joven kung anong ginawa niya sa matanda at bakit may mga pulis. Pero wala raw siyang ginawa sa matanda. Hindi ako nakatiis at nakiusyoso na ako sa labas. Sumunod pala sa akin si Joven at ganoon na lang ang pagkabigla namin pareho nang malaman namin na patay na si Mang Poste. Pero higit ang pagkagimbal namin nang sabihin ng mga pulis na may ilang oras nang patay ang matanda. Katunayan ay matigas na ito at hindi na maigalaw ng mga bumubuhat papunta sa ambulansya. Nanlalaki ang ulo ko sa sobrang kilabot. Wala pang kalahating oras nang makauwi si Joven galing sa pakikipag-usap kay Mang Poste. Paanong nangyaring matigas na siya? Pagtingin ko kay Joven ay nakatulala ito at nanginginig ang buong katawan. Bakas sa mukha niya na tinakasan ng kulay ang matinding takot. Inakay ko siya papasok ng bahay at doon ay nagiiyak. Hindi siya makapaniwalang patay na pala si Mang Poste nung hinakbangan niya. Kung ganoon ay multo na lang pala yung nangaral sa kanya. Hindi ko rin alam kung paanong ipapaliwanag iyon. Pero kung multo man ni Mang Poste ang nagpangaral sa anak ko, nagpapasalamat po ako dahil mula ng pangyayaring iyon nagpakatinuna ang anak ko.